At yun na nga mga tito, kasama na natin ang hari, no, ng mga AOC. Kasama natin si Otit Paul Nimrod, yun, sir. Thank you, boss. Kamusta, sir? Ayos lang po. Yan na nga mga tito, no? Ito yung isa sa mga nai-request nyo nga puntahan. At yun, walang kaabog-abog. Sumugod agad tayo agad dito sa Malabon mga tito. Para sa inyo to mga tito, dahil nire-request nyo palagi sa comment section na mapuntahan ang hari ng mga AOC. Otit, shoutout. Baka meron kang shoutout bago tayo magsimula. Ang haba nun eh. Baba ba? Pero shoutout na ni sa, ano, sa mga sumusuporta ng Leonel Lines. Yun. Thank you sa inyo. Maraming salamat. Yun. Yes, sir. So, yun. Eto, Otit. Tingnan natin kung talaga nanonood si ang hari. Ito. Kung ang tawag sa nag-groom, groomer. Anong tawag sa nagsushow? Shower. Ganito dapat, sir. Ganito. Ito, isang malaking karangalan to. Mapapashower natin ang hari ng mga AOC. 1, 2, 3, shower! Barracks Raid to na nag-iisang Paul Nimrod, hari ng mga AOC. Nandito tayo ngayon, Otit, sa iyong laboratorio. O meron pang iba? Meron pa, pero ito muna. Ayan mga Otit. So, bago tayo magsimula, Otit, no, ng mga katanungan natin about sa breeding ng beta, gaano karami yung beta mo dito, sir? Hindi ko bilang eh. Pero estimate, 500? 500, pero mukhang lagpas pa. Lagpas pa sa 500, no? Parang libo na rin to. Parang na. Kasi maraming fry. Marami tayong mga possible na fry. Kaya pero hindi pa natin mabibilang yan. Kaya yun nga muna, mga estimate natin 500, kasama yung mga grow outs, saka yung mga naka-jars na natin. At syempre mga Otits, no, bago tayo magsimula ng pagtatanong, may sumisipat dito mga Otits. Ayan, kasama natin si Otit. Beta ni Ken. Yun, no, beta ni Ken. From ano pa yan, Otit? Imos, Cavite. Imus Cavite, kalugar, no? At syempre, hindi tayo makakapunta dito mga Otits kung hindi nag-chat si EJ. Otit, ano naman mo ulit? Eliasin, salamat. Yun. Betas. Salamat sa iyo, Otit. Oo. Nakarating tayo dito ngayon sa Malabon. No, tama Otit, no? Otit, paano ka ba nag-breed, paano ka nagmamassive produce ng mga linya mo? Nasa selection pa rin, boss. Kumukuha ko ng mga galing sa mga breeders ko na female, then male, dapat hindi sila magkapatid. Para hindi mag-inbreed. Hindi sila mag-inbreed. Ang ginagawa ko, nag-breed ako ng 2 genes na yung anak ng dalawa na yun yung pinagpapares ko. Nagsesele ka sa 2 linya. Sa Dalawang linya. So, automatic, pag binread mo, outcross. Outcross. Pero ano yung karakteristik na hinahanap mo sa kabila? Ano yung karakteristik na hinahanap mo dito sa isang... Pag kasi, for example, may kulang tayo sa ventrals. So, dapat ang isang can doon, mas maganda yung ventrals ng genes. Dapat ang percentage niya na makukuha natin na ventrals is 90% dapat no split. Yun dapat, tapos paparesan natin ng split para yung kapakulangan ng ventrals ng isa, mapunan ng isang line. Kaya kailangan laging meron kang... Ilan linya lahat ng nandito mga Otit? 11. 11 na linya? Ay, 12. 12 na linya. Oo. So, doon ka na lang kumukuha ng mga pinang... Oo. Hindi ako hindi kasi ako yung mahilig na bibili ako sa iba tapos i-infuse ko. Infuse. Hindi ako ganun na gusto ko, sa akin pa rin ang galing, may pinampang cross ko dun sa bawat linya na yun. Kumbaga, umiikot lang. Pinapaikot ko lang siya. Umiikot Sa lang loob yun. ng 6 years. 5 years na lang, sabihin natin 5 years. 5 years. So, 5 years bago nabuo tong Leonel line. 5 years, 5 years. Bakit nga ba tinawag Otit na Leonel line? Kasi maraming na dyan eh. Maraming mga marites. Bakit Otit? Katanungan ng Kasi lahat. ganito yan. Nung time na nagsisimula ako, dinaw yung isda ko na birid ko. Sinabihan basura. Nung sinabihan basura, nagkakabiruan kami ng mga magkakaibigan. Wala, pare, Leonel pala yung isda mo eh. Pinandigan ko na Leonel lines yung line ng isda ko. Yung Leonel, yung truck ng basura, yung nangungulit ko. Yun, yun Ay, yung ba yun? Leonel. Oo, simula yun. Hanggang kumalat na lang ng kumalat. Hanggang sa pinagprosigihan ko, hindi ako nagpa-apekto sa panda daw nila. Yun, naitaguyod ko naman yung linya ko at nakilala pa dito sa AOC. AOC lang talaga yung Leonel talaga. Ngayon kilala na siya bilang hari. Hindi naman sa, ano lang, parang nangunguna lang pagdating sa mga classic. Humble na humble.
pagdating sa mga klase. Otit, ilan na lahat ng karangalan na nakuha mo pagdating sa AOC? Kung sa breeding ko mismo yung title na nakuha ko is 46 King of AOC. 46 46 king. Kings. Sa iba, Otit, mayroon bang mga nakabili sa'yo? Yung mga nakabili na nakabreed ng line ko, sa iba may naka-10, tapos yung isa naka-1. Bali mga 11. 11. Yun lang. Pero breed ko lang yung yung kinocompute ko na 46. Yung procedure ko naman na ginagawa. Kaya magbe-breed ako ng 4 or 5 breeders. Iba-iba karakteristik nun. May malaki dorsal, may matulos ang anal, may magandang ventral, magandang head, magandang caudal. Yung mga lalabas na anak nun, yun yung pagko-combinein ko na naman ng panibago. So magiging bagong genes na naman siya na tingin ko, mas madedevelop ko pa ng husto. For example, kumuha ko ng orange then red. Yun madalas ginagawa ko para hindi ako ma-inbreed sa mga orange base. Kaya ginagawa ko, ino-combine ko muna sa red. Pag may lumabas na orange, saka ko ibabalik ulit sa orange. Kaya yun yung style ng breeding ko, hindi yung hindi siya inbreeding. Kumbaga siya, puro outcross talaga ginagawa ko. Kaya tumagal yung line ko ng almost 5 years or 6 years ganun dahil sa ganung style na ginagawa ko. So yun nga mga boss. Ito yung isang sample ng orange base banded natin. Yung tinatawag natin manipis lang yung pagka-banded. Ito nanalo na to sa category FNF. Siya, best in optional. Forming pinage. Forming teenage yun. Ngayon, breeding match na lang siya kasi nagkaroon ng split konti sa tip. So, hindi siya pasado sa forming teenage. Kaya, i-breed na natin to mga otit. Yan. Si kuya mo. Kuya mo subit bahay ka. Bakti yung iyo, pre. Ha? Ang kabiti talaga yung iyo, eh. Salamat sa Sure. Yan. Ito yung kasangga ko sa pang-araw-araw na pamumuhay dito sa isdaan ko. Sure lang sa kalam, sir.